Umiyak lang ng umiyak si Cyril habang yakap-yakap ni Anton. Girl, anong nangyari? Nasaan si Alexander ang apo ko? Sabay na sabi nila Denise. At ang mama ni Cyril na agad din namang pumunta nang tinawagan ni Anton. Mugto na ang mga mata ni Cyril sa kakaiyak at sa takot na nararamdaman na baka tuluyan nang mawala at kunin sa kanya ang anak niya. Ano? Akala ko ba hindi mo kilala ang ama ng apo ko? Gulat na tanong ng mama ni Cyril. Tulala naman ngayon si Cyril sa mga nangyayari at tanging nasa isip lang ay ang kanyang anak. Si Anton at Denise ang nagpapaliwanag sa mama ni Cyril. Sinubukan naman po tita ni Cyril na hanapin at sabihin doon sa lalaki na nagngangalang Mike Belgium pero hindi naman naniwala ang lalaki. Paliwanag ni Denise, tiimbagang naman si Anton habang hawak-hawak ang kamay ni Cyril. O bakit nila kukunin ngayon ang bata? Naguguluhang tanong naman ng mama ni Cyril. Wala namang nakasagot. Bigla namang tumayo si Cyril. Pupuntahan ko ang anak ko. Matigas nitong sabi ng biglang nagring ang kanyang cellphone. Agad naman nilang nakita na tumatawag ang kanyang anak through video call. Mommy, Agad na sabi nito, Anak Alex, asan ka? Okay ka lang ba? tarantang tanong agad ni Cyril. sabi ang lalaki si Adon Daddy ko. Mommy, punahan mo ako dito. Umiiyak na sabi ni Alex sa kabilang linya. Tumulo naman ang luha ni Cyril nang makita na umiiyak ang kanyang anak. Pupuntahan kita dyan, anak, huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang sasabihin ni Cyril nang makita niya sa screen ng telepono si Mike. Sure, come here, babe. Nakangiti nitong sabi at pinatay na ang tawag. Nakatanggap naman agad si Cyril ng isang chat na nagsasabi kung nasaan sila. Nandito pa rin sila sa Pilipinas at pansamantalang nasa isang hotel. Gosh girl, tingnan mo to. Hindi makapaniwalang sabi ni Denise at pinakita kay Cyril ang kanyang CP. Nakita nila sa balita na pinagkakaguluhan ang isa sa pinakamakapangyarihang royalty na nandito ngayon sa Pilipinas. Agad namang binuksan ni Anton ang TV at live nga na binabalita at nandoon ang picture ni Mike at ang ina nito. Ano to, Cyril? Prinsipe ang tatay ng apo ko? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Dali-dali namang pumunta si Cyril kung nasaan ang kanyang anak at sumama naman ang tatlo kay Cyril. Ma'am, hindi po kayo pwede dito. Pinaalis na rin po ang ibang mga nakastay dito. Harang sa kanya ng guard. Maraming ang mga tao, lalong-lalo na ang mga reporter na nagkakagulo, na hinaharangan naman ng mga guard. Kuya Guard, nandyan sa loob ang anak ko. Pamimilit pa ni Cyril, pero poker face lang naman siyang tiningnan ng guard na pabuntong hininga si Cyril at tinawagan ang account ng kanyang anak. Nandito na ako, papasukin mo ako. Agad na sabi ni Cyril. Ilang sandali lang ay nagsalita ang gwardya. Miss Cyril Cruz? Tanong nito agad namang napataas ang kamay ni Cyril. Ako po. Sabi nito. May ID ka po, ma'am. Pasensya na po for security purpose lang po. Nagulat si Cyril sa sinabi ng guard at napailing dahil sa pagmamadali na makarating dito ay pera lang ang nadala niya. Pasensya na po, ma'am. Hindi po ako pwede magpapasok ng kung sino. Sabihan ko muna ang mga kasamahan ko para i-verify ang identity nyo. Napayuko si Cyril at agad na pinigilan ng guard. Nang may maisip siya, tinawagan niya muli ang kanyang anak at bumungad sa screen ng kanyang CP si Mike. Hindi ako pinapapasok at wala akong dalang ID. Sabi ni Cyril at binigay ang CP sa guard na siyang agad nagsaludo nang makita si Mike. Mas lalong nagkagulo ang mga reporter nang makita nila na may lumabas na Royal Guard at pinapasok si Cyril sa loob ng building na siyang ineskortan naman ng mga Royal Guard. Agad namang niyakap ni Cyril ang kanyang anak nang makarating siya sa hotel room nito. Baby ko, nandito na si Mama. Tara na, uwi na tayo. Oops, not so fast. Natatawang pigil sa kanya ni Mike nang makita nito na aalis na sana si Cyril. Hawak-hawak ang kanyang anak. Hindi naman alam kung anong gagawin ni Cyril nang makita na sabay na pumasok ang nanay ni Mike na isa daw na reyna
at ang presidente ng kanilang bansa. Cyril Bayha ang pangalan mo. Tanong sa kanya ng presidente na siyang ikinatango niya. Nasabi na nila sa akin ang pakay nila. Kanina kinuhaan na si Alex ng dugo para sa TNA at pinadala na sa bansa nila. At pagkalipas ng 4 na oras ay malalaman natin kung talaga bang anak ni Prince Mike si Alexander. Sabi pa ng presidente, mahigpit namang napahawak si Cyril kay Alex. Sir, matagal ko na pong sinabi sa kanya na may anak kami pero hindi siya naniniwala. Tapos ngayon kukunin niya sa akin ang anak ko. Sumbong ni Cyril. Miss Cruz, kung talaga nang ang anak ni Prince Mike, ang bata ang ibig sabihin nito, siya ang susunod na prinsipe. Lalo na't nalalapit ng maging hari si Prince Mike. Naguguluhan at ayaw tanggapin ng sistema ni Cyril ang paliwanag ng presidente sa kanya. Ayaw ko pong mapalayo sa anak ko, sir. Please po. Huwag niyong hayaan kunin sa akin ang anak ko. Pagmamakaawa ni Cyril, Then marry me, Cyril. Be my royal consort. singit ni Mike at nakita niya ang isang babaeng translator nito. Dahil nakikita niyang pinapaliwanag kay Mike ang usapan nila ng presidente. Nag-aya naman ang Reyna na maupo para makapag-usap sila ng maayos, hindi namang hinayaan ni Cyril na mawala sa kanya si Alex kaya yakap-yakap niya pa rin. Ito habang nakaupo. Hinintay din nila na makarating ang kanyang ina kung nasaan sila habang sila, Anton at Denise, naman ay naghihintay sa kabilang kwarto. Are you really sure about this, Prince Mike? Naninigurado namang tanong ni Queen Margaret. I am. She's the mother of my son, and since Princess Rebecca are sterile. Nagkatinginan naman sila Cyril at ang kanyang ina dahil sa pag-uusap ng dalawa. Mawalang galang na pero hindi ako magpapakasal sa'yo, Mike. Hindi kita mahal at may fiancé ako. Matigas na turan naman ni Cyril na agad din namang translate ng kinuha nitong translator. Who says you need to love me, Cyril? You will be my woman in my bed, and a mother to my children. Nakangising sabi naman ni Mike na siyang ikinatayo ni Cyril. And who's marry for love nowadays? You need connections and power, remember that. Dugtong nito, gigil na gigil naman si Cyril sa sinabi ni Mike, ngunit nagtimpi siya. Is there another option, Queen Margaret? I love someone else and we are going to get married. Tanong ni Cyril at pinakita ang singsing niyang suot. Napatawa naman si Mike sa ginawa ni Cyril. Since we don't accept outsider to the palace, be a servant if you don't want to be a consort. But being a servant is very hard, and you're not allowed to go outside the palace during your workdays. But it's okay if it's your day off. Sagot naman agad ng Reyna. Servant, then be it. Just don't separate me from my son. Taas noon itong sabi at lumapit kay Mike. Siya nga pala, I don't need your power, your connections, or whatsoever. And I marry for love, not for pleasure, FYI, Prince Mike. Nagulat naman ang lahat sa ginawang paglapit ni Cyril kay Mike na prenteng nakaupo sa upuan at natuwa pa ito sa ginawa ni Cyril sa kanya. Hinayaan naman niya nang lumabas ito kasama ang kanyang anak. Ano daw sabi? Nag-aalalang tanong naman agad ni Denise. Kaya kwinento nito ang nangyari. Kinakabahan ako, anak. Foreign country ang pupuntahan niyo ng apo ko. Makakaya mo kaya ang trabaho doon? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Kakayanin ko ma, kesa sa maging parausan ng gagong yon. At pwede nyo naman kami bisitahin doon kapag day off ko, ipapaayos natin ang visa natin. Sabi naman ni Cyril na kahit siya ay natatakot sa kung anong magiging kapalaran nila sa bansang iyon. Love, madidelay ng konti ang kasal natin, ha? Malambing na sabi ni Cyril kay Anton. Kaya niyakap naman siya nito ng mahigpit. Susunod ako, love, don't worry. Sabi ni Anton sa kanya. Dumating na nga ang kinakakatakutan ni Cyril at nalaman na nga ang totoo na anak ni Mike, si Alexander. Kaya dali-dali naman nila itong sinama sa kanilang bansa. Wala namang nakakaalam na media kung ano ba ang sinadya ng mga royalty dito sa Pilipinas. At agad naman nilang napigilan ang mga nakuhang impormasyon kay Cyril at kay Alexander. Pagkarating nila sa palasyo, ay agad namang nahiwalay si Cyril sa kanyang anak. Paalala, ang mga susunod na kaganapan ay ginawang Tagalog para mas maintindihan ng tagapakinig at walang alam ang author sa mga royal thing kaya sorry for the error. Ako ang mayordama dito sa palasyo. Tawagin mo akong Ma'am Lucy at iyan ang uniform mo.
Dito naman ang magiging kwarto mo kasama ang ilang katulong dito. Paliwanag ng isang babae na medyo may edad na rin. Inikot ni Aling Lucy si Cyril sa palasyo. Ito ang mga rules na dapat mong tandaan. Unang-una, dapat palagi kang maayos at malinis tingnan sa kahit na anong oras. Pangalawa, wag na wag mong titingnan sa mga mata ang mga Royal Highness at wag na wag mo silang tatalikuran kaya paatras ka kung lumakad at tumalikod kapag malayo ka na sa kanila. Bawal na bawal din dito ang Magna Cyril. Gigising ka ng alas 5 para maghanda at eksaktong 6 ng umaga ay dapat ready ka na para magsilbi. Ia-assign kita sa kalinisan ng sahig sa loob at labas ng mansyon, pati ang likod ng mansyon. Dapat wala akong makitang alikabok, dumi sa sahig pati mga dahon-dahon sa labas at likod ng mansyon. Lingguhan ang sahod dito at direkta itong ihuhulog sa bangko. Kahit tapos na ang trabaho mo ay bawal kang lumabas ng palasyo kapag walang permiso. Bawal ka ring makipagkwentuhan sa iyong mga kasama sa oras ng trabaho. Kapag day off mo naman ay malaya kang makakalabas sa palasyo pero bawal kang mag-ikot-ikot dito sa palasyo. Nakukuha mo ba, Cyril? Mahabang paliwanag ni Aling Lucy, Pwede ko bang bisitahin ang anak ko? agad na tanong ni Cyril. Wala kang anak dito, Cyril, at tatawagin mong Your Highness si Your Highness Alex. Bawal mong lapitan at kausapin si Your Highness Alex. At kapag ginawa mo yon, dadagdagan ko ang trabaho mo. Malilintikan ka talaga sa akin. Pero ma'am, kailan ko pwede bisitahin ang anak ko? Nagulat naman si Cyril nang bigla siya nitong sinampal. Isa kang hamak na katulong lang. Hindi ka kilala, hindi ka magsasalita at maririnig ng mga royalty highness na naninirahan dito sa palasyo, maliban na lang kung may pahintulot ka. Mariing sabi sa kanya ni Aling Lucy. Babantayan kita, Cyril. Hala magbihis ka na at magtrabaho. Dugtong pa ni Aling Lucy. Ginawa naman nga ni Cyril ang sinabi ni Aling Lucy sa kanya at nagtrabaho na. Kahit na gustong-gusto niya puntahan ang anak, ay hindi niya magawa. Sa isang linggong paninilbihan niya sa palasyo, may naging kaibigan na rin si Cyril na kapwa niya katulong. Pero isang araw habang naglilinis siya ng unang palapag, ay narinig niyang may umiiyak na bata. Ang kulit-kulit mo talaga! Tingnan mo ang ginawa mo sa vase ko! Galit na asawa ni Mike na isang prinsesa. Hindi niya napigilan ni Cyril ang sarili at lumapit dahil nakikita niyang pinapalo ang kanyang anak. Tama na po! Ako na lang ang saktan niyo, wag ang anak ko! Lakas loob na sabi ni Cyril at niyakap ang anak. Nakikita niya rin naman ang anak sa malayo, pero ngayon niya lang nayakap ng mahigpit ang anak niya na si Alexander. Sino ka para makialam? Isa ka lang namang hamak na katulong. Galit na tura ni Prinsesa Rebecca at hinila si Cyril hanggang sa pinagsisipa siya nito ng malakas. Ikaw ang saktan ko! Fine! Galit na, sabi nito, at pinagsasampal. Tinatadyakan niya si Cyril na hinayaan niya lang. Nang hindi makontento, ay kinuha ni Prinsesa Rebecca ang nabasag na vase at isasaksak sana kay Cyril nang biglang dumating si Mike. Anong ginagawa mo? Nagdilimang paningin niya nang makita ang bugbog na si Cyril. Yang babaeng yan ang pakailamera. Sino siya sa inaakala niya? Katulong lang naman siya. Galit na sigaw ni Prinsesa Rebecca. Kahit may iniindang sakit, ay pinilit ni Cyril na makaluhod. Kasalanan ko po, parusahan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Cyril na nagpangisi kay Rebecca. See? Kasalanan niya. Kunin ang latigo at ibitay ng patiwarik ang babae na yan. Ako ang magpaparusa dyan. Nakangiting sabi ni Rebecca, agad naman siyang sinunod ng mga katulong. Kinakabahan man ay nilakasan na lang ni Cyril ang kanyang loob at tinanggap ang parusa sa kanya ni Rebecca. Pinilit niyang hindi sumigaw habang nilalatigo ni Rebecca ang hita at ang likod niya. Masakit, sobrang sakit, pero tiniis niya. Nawalan din siya ng malay sa nangyari. Sa ilang araw na lumipas, kahit hindi pa magaling, ang kanyang sugat ay pinilit niyang magtrabaho at ginawa ang trabaho niya kahit na dinagdagan pa ni Aling Lucy ang gawain niya at talagang binabantayan siya pero hindi na niya kaya at bumigay na ang katawan niya. Mas gusto mo talagang pinapahirapan ang sarili mo. Seryosong sabi sa kanya ni Mike.
Agad namang napadaing si Cyril nga bigla siyang bumangon, pero hindi niya ito pinansin. Si Alex, bakit hindi ko mabisita ang anak ko? Tanong agad ni Cyril. That's your role here, Cyril being a servant, not a mother to my son. Sagot ni Mike. Tumayo naman si Mike sa pagkakaupo sa higaan at lumakad papuntang pintuan. Nawalan ka na ng karapatan bilang ina ni Alex nung pinili mong maging katulong dito sa palasyo. Pero maaring magbago iyon, Cyril. Pakasalan mo lang ako. Nakatalikod na, sabi sa kanya ni Mike at umalis na nga. Napabuntong hininga naman si Cyril